Yo guys, hindi talaga maaasahan yung mga araw na makakain tayo ng high carbs. What's up mga Pepe? At ngayon magsasagot tayo ng mga tanong na nasa channel natin na Pepe Boys. Okay, kung gusto niyo magtanong at masagot yung mga katanungan nyo, join lang kayo doon. Okay, first question: ano masasabi mo sa mga taong nagdadala ng yaya sa gym? Puta na, anak ng contractor yan, man. Next question. Okay, next question kay Zorex. Master Pepe, paano ipagsabay ang strength training at muscle building? Okay, ito yung nauso noon na na sinasabi na power build. Okay, kumbaga yung katawan mo, gusto mo maganda yung physique mo pang bodybuilder, pero at the same time malakas ka. Okay, ngayon paano mo ma-achieve yun? Siyempre magti-train ka for strength, di ba? Try powerlifting, di ba? Calisthenics, kahit anong klase ng strength training. Kung ang goal mo is for example mag-increase ng deadlift, mag-train ka ng deadlift, squat, bench, overhead press, lahat ng compound exercises, kasi dun ka lalakas. Ngayon, paano gaganda yung katawan mo? Kasi nakikita nyo maraming mga malalakas, di ba? Oh, malakas ako magbuhat, ganito ganyan. Pero yung pagdating na sa diet, bulok! Okay? So yun ang kaibahan na gagawin mo. Okay, ang gagawin mo is magte-train ka for strength, pero maayos yung kain mo. Okay, malinis, tamang protein intake, tamang calories lang. Okay, para maging maganda yung resulta ng strength training mo. Bakit? Kasi lahat naman ng klase ng training is magli-lead sa hypertrophy over time. Pero yung resulta na gusto mo, yung magandang physique, ang magbabase lang dyan, okay, ang magiging difference lang dyan is kung maganda yung nutrition mo. Okay, so yun, mag-train ka ng strength, kung gusto mo mag-powerlift ka, pero at the same time, babaguhin mo yung diet mo. Hindi ka kakain na parang isang powerlifter, yung sinasabi nila na parang dirty bulk, di ba? Just to chase numbers, bahala na, kung ano lang meron, basta ma-hit yung calories na kailangan, ganyan. Iba yun, ang kakalaban mo so, bonjing ka nun, man. Okay, next question. Okay, next question. Galing kay Noel. 1 times. Grabe yung username mo 1 times lang. Pero kung maglulu ka 3 times. Grabe. Grabe yun, Lords. Sabi niya, maganda ba sa katawan kung naglulu ako 3 times per day? Alam mo, tama yung nilapitan mong pagtatanungan. Kasi ganyan ako dati. Hindi nga lang 3 times mahina pa yung 3 times na yan Pero, kung tatanong mo, maganda sa katawan, hindi. Wala kang motivation yan. Buong araw, nakahiga ka na lang siguro. Kaya mo nagagawa yan kasi hindi ka busy. Wala kang ginagawa sa buhay mo kundi manood ng porno. At kung ano-ano, di ba? Wala kang ambisyon. Di ba? Wala kang goals. Tangina, kaya mo kayang gawin yan. Kasi ako ganoon, ginagawa ko yan dati. Nagagawa ko yan dati, yung mga ganyan-ganyang bagay. Kasi wala naman akong goal dati. Okay, tamad ako. Alam mo yun, hindi yan gawain ng normal na tao na maraming ginagawa sa buhay, 'di ba? Maraming goal, maraming gusto marating. Hindi yan ang gawain nun Ngayon, nagagawa mo yan dahil marami kang free time, 'di ba? Instead na mag-focus ka diyan sa pagpapasarap na ewan wala mapapala diyan pre, long term. Masisira lang yung buhay mo diyan. Tapos magugulat ka na lang, matanda ka na, wala ka pa ring pera, wala ka pa ring kahit ano, 'di ba? Kasi yan just like anything else, addiction 'yan, 'di ba? Ngayon, ang addiction, paano mo aalisin? Cut it off completely. Hindi yan unti-unti na ganyan na, lulu muna sa best ganito yan. Pero syempre, if moderation, siguro 1 times a week, 2 times a week, by team, by group, ayun, okay? Pero yung katulad nito, 3 times a day daw, grabe na yun, men. Sobrang hindi na productive nun, okay? Ang masasabi ko sa'yo, hindi yan okay at huwag mo nang gawin yan, tigilan mo yan. Alam mong gagawin mo, maghanap ka ng hobby na mag-enjoy ka, mag-gym ka. Kung wala kang gym, mag-home workout ka, mag-jogging ka, marami kang pwedeng gawin, men. Magbasa ka, maghanap ka ng pagkakaabalaan mo. Ikaw bahala kung anong trip mo sa buhay mo. Di makitailalay kung anong gusto mo. Pero kung malay mo, mayroon kang bagay na passionate ka, doon ka mag-focus, okay? Huwag mo ubusin yung energy mo sa paglulu kasi wala mo kukuha dyan. Next question. Okay, so next question, galing kay Lobetania.
how to lose gyno. Okay, ano ba yung gyno, guys? 'Di ba? Most of the time nangyayari yan sa puberty stage natin. And it is caused by imbalances sa hormones, 'di ba? Pwedeng mataas yung estrogen compared sa testosterone, mataas masyado yung testosterone levels. Nakita nyo nga kaya nga yung mga ibang naka-gear, 'di ba? Nagkakaroon sila ng gynecomastia dahil hindi na balance yung hormones nila. Okay? Ngayon, how to lose daw yung gyno? Ayusin mo yung eating habits mo. Okay? Alisin mo yung soy, particularly soy. Alisin mo yung soy, alisin mo yung processed sugar, processed refined carbs, yan. Kung hindi mo kayang alisin totally, kahit in moderation, hindi naman kailangan sobrang linis, pero at least, 'di ba? Bawasan mo yon. Siyempre, isa pa, mag-lose ka ng fats, mag-lose ka ng weights. Kasi yung iba, hindi nila alam yung difference ng gynecomastia at saka ng chest fat. Kasi pag hinawa kami yung nipple area mo, pagka chest fat lang yan siya, malambot. Okay, normal lang yon, fats lang yun eh. Pag piniga-piga mo yung utong mo, wag mo baka magkatas ha. Baka masyadong enjoy yan ha, baka magkatas. Pero pag piniga mo sa may nipple area mo, dapat walang matigas dyan, okay? Kapag matigas siya na parang may parang lump, parang mani na o parang jelly bean, ganun. Ayun yung gynecomastia. Ngayon yun, if you are under 25 years old, kaya pa siya matanggal pag inayos mo yung diet mo, nag-lose ka ng fat, nag-lose ka ng weight, inayos mo yung hormone levels mo, possible, okay? Pero more than that, if you're around 25 pataas tapos may gynecomastia ka, the only solution lang daw is operation. Okay, so you just have to live with that na lang, hayaan mo na lang. Pero yon, sa mga mas nasa batang edad pa, kaya pa yan, may pag-asa pa yan. Ako dati nagkaroon ako ng parang gyno nung bata pa ako kasi naalala ko, alam niyo yon, yung kasabihan na, magtaho ka araw-araw. Ano yan eh? Healthy yan eh. Healthy ang taho, di ba? Araw-araw, ewan ko, 1 litro ata o basta ganun. Yun, tapos nung mga nasa 16, 15 ako, parang may nagkaroon na ako ng gyno, nag-form siya. Pero around 15, 16 ba or mas bata pa. Yan, tapos nung nagbuhat ako, syempre, hindi naman din maayos yung start ko ng nutrition. Na-realize ko na kailangan ko pa talaga ayusin yung diet ko. Unti-unti, over time, around, nawala siya, okay? So, possible siyang mawala pag inayos mo yung diet mo, okay? Alisin mo yung soy products, alisin mo yung refined carbs, yung mga sobra-sobrang sugar. Lahat yan kasi, hindi lang naman sinasabi na, calories in, calories out. Hindi. Meron tayong tinatawag na hormones, okay? Yung mga kinakain natin, yung mga seed oils, yan, lahat yan nakaka-affect sa hormones natin, okay? Sa testosterone levels natin at saka sa estrogen levels natin. It may increase your estrogen and lower your testosterone. Okay, so yun. Yun lang, men. Good luck. Tanggalin, sana mawala pa yan kung meron ka mang malalang gyno. Pero kung fats lang yan, mag-lose ka ng weight. At alam mo na yung gagawin. Step by step hanggang sumarap. Okay, next question. Next question, galing kay no longer available. Sabi niya, Idol Pepe, effective workout routine naman for beginners. Ha 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 ha. 2 months pa lang po kasi, ha 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 ha. Kasi ito I want to build muscle po kasi. Okay, ang effective sa beginner is almost every other program effective sa beginner. Bakit? Kasi kapag beginner ka, meron kasi tayong tinatawag na beginner gains, okay? Yung muscle mo, yung pag-increase mo ng muscle is sobrang bilis pa. Sensitive pa kasi yan, okay? Ngayon, if you want program na sobrang effective, I think kahit push-pull legs or bro split, anything naman will do, okay? As long as maging consistent ka dun sa first 6 months mo, okay? Meron kasi sinasabing beginner gains, kaya yung iba nagtataka, di ba? Nag-workout sila ng beginner, as in walang experience sa pag-gym, tapos nag-workout ng 3 months, nag-gain ng ilang muscle, di ba? Nag-gain ng ilang kilo ng muscle. Possible yun, pero over time kasi nagbabalance out naman yan at bumabagal yung progress mo sa tagal na nagtitrain ka. Okay, hindi naman yun na tuloy-tuloy na ganun. Pero ang sabi ko lang sa'yo is lahat ng program effective, lalo na kapag beginner ka. Hanapin mo yung program na mag-e-enjoy ka para maging consistent ka. Okay? Yan lang. Happy
Pizza Day, Michael Tedoso. Sana next time mag-only rice na tayo. Bye bye and see you in the next Pepe video. Let's go.